Guys, lalabas tayo ngayon kahit umuulan para maghanap buhay. Okay, let's go! It's a rainy days, people. Driving lang tayo. Guys, nagta-travel tayo guys, kasama si Troy guys. Kahit umuulan, no? Ay sa likod ko, sitting pretty siya. Nanonood lang pag hindi umuulan. Binubuksan ko yung bintana sa likod, kunti lang, para malabas yung ulo niya, kasi gusto niya sumimhot ng hangin habang nagta-travel Yan. Pero pag umuulan, kaya pag makita ko naman mga aso sa daan, sinasarado ko dahil tumatalon. Ilang beses nang tumalon, mabuti doon lang mismo sa street, hindi sa highway. Hindi naman niya aawayin yung aso.
gusto lang makipaglaro. So kung dadalhin ko siya sa sabana, sa may Arangues, tinatimingan ko na kunti lang aso doon. Dahil pag makita niya, talagang pumipiglas at saka pinupuntahan yung aso. So tinatimingan ko lang na kunti lang yung aso doon at saka dalhin siya doon. Marami kaya yung malalaking aso doon, yung Pitbull, Ken Corso, Doberman, German Shepherd, at saka mga Belgian Malinois. Marami kasing mga lalaking aso doon, so hindi lang siya malaki. Kaya hindi ko siya masyadong bibigyan ng pagkakataon na ano. Ayun, umulan. Kaso lang, palagi lang sumasama sa sasakyan. Hindi ko naman pwede maiwan sa bahay dahil hindi makatulog yung mga kasamahan ko dun sa apartment. Ingay ng ingay, tahol-tahol, iyak ng iyak. Kaya dinadala ko na lang kuminsan sa trabaho ko, tinatali sa may opisina. At sa marami siyang kaibigan dun. Okay lang naman sa may may-ari ng construction company. So ngayon, umaampon. Siguro whole day ito. Bibisita lang naman tayo dun sa job site. May trabaho wala. Hindi naman ako pwede mag-declare ng rain off dahil part-time lang ako doon. Bali 3 times a week, 3 to 4 hours. Hourly yung bayad sa atin eh. Hindi tayo magawa. At saka ayoko na rin totally employed Monday to Saturday yung trabaho. Sawa na ako yan within 35 years. So job na lang. But probably this will be my last year here in Trinidad, because I'm planning to go home for good next year. Traffic pero tuloy-tuloy lang ang daloy ng sasakyan, okay lang naman. At least madahan-dahan. Ang mahirap matraffic at saka matagal yung takbo ng mga sasakyan. Ayan siya, nakahiga lang. Marunong din pag alam niya na umuulan, kahit na bubuksan ko yung bintana sa likod. Hindi niya rin nilalabas yung ulo niya. Marunong din, nagtatago rin. Ayan o. Bihib na bihib, wala kang problema sa aso na to. May bibili na nga ito eh. Pulis pa. Ano daw lahi ng aso ko? Sabi ko, Husky Mix Belgian Malinois. Sabi niya, how much you sell your dog? Sabi ko, hindi ko pinibintay na. Baka kahit $5,000 siguro bibili niya ito, $5,000, $50.
sa Pilipinas to. Pag hindi, ibigay ko to sa kaibigan ko na marunong mag-alaga ng aso. Mahirap kasi na pamimigay mo lang sa mga tao na kuripot. Kahit pagkain ng aso, di marunong bumili. Itong aso na ito, siyempre of course dog chow yung normal nila ng kinakain. Pero hindi lahat na araw dog chow lang. Kailangan ano mo rin, singit-singitan ng mga, for example, mga meat, isda, chicken bones. Kasi kahit tayo sanay tayo sa kanin. Pag araw-araw kanin, pangit din. So sometimes i-balance mo yung pagkain nila. Balance diet, parehas silang tao. Sporadic rainfall ito, matagal ito. Ang maganda lang dito sa Trinidad, walang typhoon o hurricane na gaya sa atin sa Pilipinas. Malakas ang ulan, siguro a matter of 30 minutes or 1 hour. May mga lindor rin dito pero mga aftershock lang. Kaso lang kahit na isang oras lang yung ulan, baha talaga. Dahil ang drainage system nila hindi bastante. Sa atin sa Pilipinas nga maraming flood control. Ghost lang pala. Dito may corruption din. Tindi pa nga rito. Kaso lang, alam ng mga tao, walang malakas ng loob na lalabas sa daan, wala. Hindi kaya sa atin. Ang problema naman sa atin, halos nasa dugo na ng mga Pilipino politician yung corruption. Grabe. Hindi ako PBBM, hindi ako DDS. No way. Walang may tulong yun eh. Mga 30 minutes pa tayo siguro. 7 minutes pa lang tayo. Ayan yung laga ko, tahimik lang. Klaseng aso to eh. Pag nag-iisa lang siya, bahagi yung buntot niya. Pero pag maraming aso, nakatayo ang buntot niya.
naman. Dami kayang stoplight dito. Pag dito ka sa Port of Spain, halos every 400 meters may stoplight. 400 meters. Martes pa lang ngayon, ha. Hindi pwede, Troy. Hindi ka pwede lumabas pa, Troy. Dahil malakas ang ulan. Tingnan ko na, palabasin kita, oh. Labas mo ulog. Labas mo ulog. Ito talaga ang kahit na umulan, nilabas mo ulog. Maligo. Gusto kasing magsinghot ng hangin, eh. Traveler ito si Troy, eh. Kahit saan mo dalhin, will behave talaga. Salamat muna natin, Troy, ha, dahil nakakita ka ng aso, boy. Doon sa sabana lang mamaya, buksan ko yung bintana ng buo para makasinghot ka ng magandang hangin. Dito delikado, eh. Baka may kakita ka ng aso mamaya saka tatakbo ka. Masagasaan ka pa. Madamay pa ako. So relax ka lang dyan, ha. Stay there, stay.
guys, pag umulan guys, traffic talaga. Wala naman tayong ibang daanan, dito lang sa Wrightson Road. Pwede naman dumaan doon sa may Lidiyang, pero bundok yung at saka sigurado traffic din doon. Kasi isa rin yun sa alternate road eh. Pumunta dito sa Port of Spain eh. Simple lang si Troy. Tayo ng red light. Mabagal kasi yung mga driver. Do you ever
ever ask yourself, is there heaven in the sky? 'Cause we live under the same sun. We live under the same moon, yeah. Then why? Tell me why can't we live as one? Gusto ni Troy dito yan sa Sabana. Labas talaga yung ulo niya dyan para magsigot ng fixed air. Tayo sa gate ng Ellerslie Park. Ayan, pasok tayo dito. Close muna natin ito, Troy. Dahil delikado, maraming aso dito na malalaki rin.
Okay guys, nakarating na tayo dito sa pupuntahan natin. So maghintay muna tayo ng kunting oras para makausap yung gusto natin kausapin dahil mag-umpisa na tayo sa pagtrabaho sa Monday.